Araw na Sabado nun. Pahinga namin ang kapatid ko. Pero kaming mag-ina, maaga kami gumigising. Sa likod ng bahay, may malaking puno ng mangga at isang lumang kubo na sira-sira. Mahilig magwalis si nanay, lalo na sa bakuran. Kahit medyo madilim pa, bandang alas 5 ng umaga, lumalabas siya sa likod para tignan yung lilinisin niya. Mga tuyong dahon, mga nahulog na sanga, at mga manggang nabubulok sa sahig. Pero nung makita niya yung kalat, hindi agad siya nagsimula. Bumalik muna siya sa kusina dahil kailangan daw niya magkape bago magwalis. Paglabas ng bakuran, sinisilip ni nanay yung bakuran na sobrang dumi at iniisip niya kung saan siya magsisimula at ano yung uunahin niyang linisin. Ako naman sumilip sa likod at sinigawan ko si nanay ng, Nay! Huwag ka muna maglilinis ha. Medyo madilim pa. Mamaya, may makasabay ka dyan. May makita ka dyang kakaiba. Baka mamaya, pinakamalala, maging dalawa kayo dyan. Umiti lang siya dahil sanay na nga siya sa ganong oras ng paglilinis. Pagkaubos niya ng kape, saka siya nagsimula. Dala ang walis. Sinimulan niyang ipunin yung tuyong dahon, nahulog na sanga at mga bulok na mangga. Ingay ng walis, kumakaskas sa lupa. Paulit-ulit. Habang unti-unting luminaw yung sahig sa ilalim ng puno. Pagkatapos ng hakutin lahat at ilagay sa sako, saka niya'y napansin. Sa gitna ng bakuran, sa bagong linis na lupa, may naiwan na 2 yapak. Malinaw, malalim ang pagkakabaon sa lupa at mas malaki pa sa paa ng tao. Bigla niyang tinawag, ako. Hoy! Pumunta ka nga dito. May kakaiba akong nakita. Dalian mo! Sabi ni nanay. Paglapit ko, nanlamig ako. Hindi to simpleng tapak ng tsinelas. Hubad na yapak. Malapad, mahaba, parang paa ng higante. Walang ibang bakas ng hakbang papalayo o papalapit. Parang bigla na lang siyang tumayo dun tapos nawala. Napatingin kami pareho sa puno ng mangga. Tapos sa lumang kubo sa tabi. Parehas naming naisip na kapre to. Ako naman, naisip ko at medyo kinabahan. Madalas kasi ako umuwi ng gabi galing trabaho. At yung dadaanan ko papasok sa bahay, madilim. Dumadaan ako mismo sa ilalim ng malaking sanga ng puno ng mangga. Sa isip ko, paano ko isang araw, hindi lang yapak yung makita ko, kundi yung mismong kapre na nasa harapan ko. Si nanay, iba ang tapang. Kahit hindi niya nakikita yung kung sino, kinausap niya yung presensya. Sabi niya, kung sino ka man, kung nakikita mo kami dito ngayon, huwag kang magagalit ha. Nililinis lang namin tong bakuran na tinitirahan mo. Sobrang daming tuyong dahon, sanga at nabubulok na mangga. Nagsisimula na kasing mangamoy. Tinapos niya agad yung pagwawalis. Alam mo yung parang normal lang, walang nangyari. Pagkatapos, kumuha siya ng mga pagkain sa loob ng bahay at isang baso ng tubig. Nag-atang siya sa may puno. Ginagawa niya raw yun para respeto sa mga naunang nakatira doon. Akala ko tapos na yung kwento. Pero nung kinagabihan, natulog kami ni nanay sa iisang kwarto. Tahimik ang bahay, tahimik ang labas. Bandang madaling araw. Nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ako agad dumilat
Pero bigla akong naramdaman, may humahawak sa paa ko. Hindi lang basta hawak. Yung kamay niya, mabalahibo. Mabigat na palad na dumadampi mula sa tuhod pababa. Tapos dahan-dahang humihila. Parang gusto akong hatakin pa ibaba ng kama. Nanginginig yung binti ko pero hindi ako makasigaw. Pakiramdam ko kapag gumilaw ako o sumilip sa paanan ng kama, may makikita akong hindi ko na kayang kalimutan. Sa sobrang takot ko, dinukot ko na lang yung cellphone ko sa ilalim ng unan ko. Binuksan ko yung music player at patugtog ako ng malakas. Sabay talakbog ng kumot. Pilit na binuburo sa isip ko yung bigat na humihila sa paa ko. Unti-unti nawala yun takot ko. Hanggang sa nakatulog ako, hindi ko alam kung ilang minuto o oras pa lumipas. Kinabukasan, nagkwentuhan kami ng nanay ko at kapatid ko sa nangyari. Habang nagsasalita ako, nagkatingin kami ng nanay ko. Sabi niya, pareho daw kaming nakakaramdam ng ganun sa kwarto. May humahatak, mabalahibong kamay. Tahimik kami saglit. Walang gustong magsabi na, wala, guni-guni mo lang yun. Kasi ramdam namin, hindi ito imbento. Hanggang ngayon, hindi ko sigurado kung kapre sa puno ng mangga yung gumawa nun o may iba pang nakatira sa mismong bahay. Basta ang sigurado lang ako, mula noon, iba na ang tingin ko sa bakuran namin tuwing maghahating gabi.